Alam mo ba na ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis tumatanda ang katawan ng tao ay hindi dahil sa edad mismo, kundi dahil sa kakulangan ng tulog? Oo, tama ang narinig mo. Maraming seniors ang iniisip na normal na ang mahirap na pagtulog. Pero ang hindi nila alam, may mga simpleng bagay bago matulog na pwedeng magbago ng lahat. Kaya bago ka pa matulog ngayong gabi, may mga sikreto akong ibabahagi na siguradong makakatulong para mas mahaba, mas mahimbing at mas masarap ang iyong pahinga. Kung gusto mong gumising na mas magaan ang katawan at mas malinaw ang isip, huwag kang aalis sa video na ito. Ngayon pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ang pagtulog para sa mga seniors. Isipin mong parang cellphone ang katawan. Kapag buong araw mong ginamit ang cellphone pero hindi mo siya i-charge ng buo, anong mangyayari? Madaling maubos ang baterya. Ganito rin ang katawan ng tao, lalo na kapag may edad na. Kapag hindi sapat ang tulog, bumababa ang lakas, humihina ang resistensya. Mas madaling sumakit ang kasukasuan, at pati memorya ay unti-unting naaapektuhan. Kaya kung iniisip mo na ang tulog ay simpleng bahagi lang ng routine, nagkakamali ka. Ito ang susi para manatiling malakas at masigla kahit edad 60 pataas. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapaganda ang tulog ay ang pagkakaroon ng gawain bago matulog o tinatawag na evening routine. Hindi ito kailangan maging komplikado. Ang simpleng paghahanda lang ng katawan at isipan ay sapat na para ma-program ang utak na magsabi, oras na ng pahinga. Kaya simulan na natin ang ilang mga teknik na subok at pwedeng gawin agad ng kahit sinong senior. Unahin natin ang banayad na stretching o simpleng ehersisyo. Maraming seniors ang nagrereklamo ng paninikip ng kalamnan at pananakit ng katawan kapag matagal nang nakaupo o nakahiga. Kung gagawin mo ang 5 hanggang 10 minutong stretching bago humiga, para itong pinaluluwag ang mga kasukasuan at inaayos ang daloy ng dugo. Halimbawa, subukan mong itaas at ibaba ang mga braso. Ikutin ang balikat o marahang ibuka at isara ang mga palad. May isa akong kakilala na senior na dati hirap makatulog dahil sa pabalik-balik na sakit sa balakang. Nang sinubukan niya ang simpleng stretching gabi-gabi, napansin niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam at mas madali siyang nakatulog. Hindi mo kailangang maging atleta para gawin ito. Kahit simpleng pag-inat lang ay malaking tulong na. Pangalawa, napakaganda ng epekto ng warm bath o foot soak bago matulog. Kung hindi kaya ang maligo ng buo, sapat na ang pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig ng 10 minuto. Bakit? Kapag mainit ang tubig, bumababa ang tensyon ng mga kalamnan. Pagkatapos habang lumalamig ang katawan, mas mabilis na dumarating ang antok. Isang senior na nakausap ko ang nagsabi na simula nang gawing habit ang foot soak bago matulog, hindi na siya nagigising sa madaling araw gaya ng dati. Kung minsan, simple lang talaga ang solusyon. Tubig at disiplina lang ang kailangan. Pangatlo, subukan mong bawasan ang paggamit ng gadgets at panonood ng TV bago matulog. Alam ko mahirap ito lalo na kung nakasanayan ng manood ng balita o mag-Facebook bago humiga. Pero tandaan, ang ilaw mula sa cellphone at TV ay nakakaantala sa paggawa ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtulog. Para bang sinasabi nito sa utak na umaga pa. Kaya kahit antok ka na, biglang nagigising ang isip. Ano ang magandang alternatibo? Magbasa ng paboritong libro, makinig ng mabagal na musika o makipagkwentuhan sa kasama mo sa bahay. Kung iisipin mo, mas masarap pa ngang tapusin ang gabi sa simpleng pag-uusap kaysa mag-scroll sa cellphone na minsan ay nakakadagdag pa ng stress. May isa pang sikreto na madalas nakakaligtaan pero napaka-epektibo. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig o tsaa bago matulog. Hindi ito basta-bastang tsaa, kundi mga herbal tea gaya ng chamomile, salabat o kahit simpleng tubig na maligamgam. Kapag uminom ka nito, hindi lang katawan ang nare-relax kundi pati tiyan.
Kapag kalmado ang tiyan, mas madali kang makakaramdam ng antok. May mga seniors na nagsasabing kapag ginagawa nila ito, mas madalang silang magising sa gitna ng gabi dahil sa hindi komportableng pakiramdam. Pero isang paalala, huwag uminom ng sobrang dami para hindi ka naman mapilitang bumangon para mag-CR sa 10 oras ng gabi. Ngayon baka tanungin mo, gaano kabilis ko makikita ang resulta? Hindi ito magic na agad-agad. Ang mahalaga ay gawin itong parte ng iyong routine gabi-gabi. Kapag nasanay ang katawan, kusa itong mag-a-adjust. Parang bata na natututo ng oras ng tulog. Sa una ay mahirap, pero kalaunan ay natural na lang. May isa pang mahalagang aspeto na dapat tandaan. Kung gusto mong gumanda ang tulog mo, iwasan ang kape, soft drinks o tsokolate sa gabi. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na kahit konting kape lang sa hapon ay pwedeng makaapekto sa pagtulog. Ang caffeine ay nananatili sa katawan ng ilang oras, kaya't kung nagkakape ka ng 3:00 ng hapon, baka hanggang gabi ay gising pa rin ang iyong utak. Mas mabuti kung iwasan na lang ito, lalo na kung sensitibo ang iyong katawan. Isipin mo na lang ang lahat ng ito bilang paghahanda. Kapag inaayos mo ang iyong katawan at isipan bago matulog, mas mabilis kang dadalawin ng antok at mas mahaba at mas masarap ang iyong pahinga. Ang ganda nito, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Simpleng pagbabago lang ng routine ay sapat na. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong iwasan bago matulog. Mga simpleng pagkakamali na akala mo ay wala lang, pero sila pala ang dahilan kung bakit lagi kang napupuyat. Kapag nalaman mo ito, mas maiintindihan mo kung bakit minsan kahit anong gawin mo, ay hirap ka pa ring makatulog. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talagang ayusin ang iyong pagtulog. Kaya bago tayo magpatuloy, gawin mo muna ito. Comment mahimbing tulog lagi sa baba para malaman ko na kasama pa rin kita sa journey na ito. Alam mo ba na may mga simpleng bagay na ginagawa natin sa gabi na akala natin ay nakakatulong para makatulog? Pero sa totoo lang sila ang dahilan kung bakit putol-putol ang ating pahinga. Oo, totoo ito. Minsan, hindi lang kulang sa routine ang problema, kundi ang mga maling nakasanayan bago matulog. Kaya sa bahaging ito, ibabahagi ko sa iyo ang ilang karaniwang pagkakamali ng seniors at kung paano mo ito maiiwasan. Kapag naiwasan mo ang mga ito, mas mapapansin mong mas madali kang inaantok at mas mahaba ang tulog mo. Isa sa pinakamalaking saboteur ng tulog ay ang pagkain ng mabigat sa gabi. Alam kong marami sa atin ang nasanay na ang hapunan ang pinakabanding ng pamilya kung saan mas marami ang pagkain kaysa sa tanghalian. Pero isipin mo ito, kapag busog na busog ang tiyan, pinipilit nitong magtrabaho pa rin ang sistema sa loob habang ikaw ay humihiga na. Ang resulta, imbes na nakarelax ang katawan, abala pa rin sa pagtunaw ng kinain. May kilala akong lolo na dati ay laging gising sa 10 oras ng gabi dahil parang hindi kumikilos nang maayos ang tiyan. Nang sinubukan niyang bawasan ang kanin at karne sa gabi at palitan ng sabaw, gulay at prutas, mas gumaan ang pakiramdam niya at mas naging tuloy-tuloy ang tulog. Kaya kung puwede, gawing magaan ang hapunan tulad ng lugaw na may manok, gulay na ginisa o isda na may sabaw. Pangalawang pagkakamali ay ang sobrang pag-inom ng tubig bago matulog. Alam kong iniisip natin na maganda ito para hindi ma-dehydrate, pero kapag sobra, iikot lang ito sa katawan at mapipilitan kang gumising para mag-CR sa kalagitnaan ng gabi. Ang payo ng mga eksperto, uminom ng sapat na tubig sa buong araw. At kung iinom sa gabi, sapat na ang 1 baso ng maligamgam na tubig, 1 oras bago matulog. Sa ganitong paraan, hindi ka maiistorbo sa kalagitnaan ng iyong pahinga. Pangatlo, isa pang malaking hadlang ay ang sobrang pag-iisip ng problema bago matulog. Likas sa tao ang mag-alala, lalo na sa mga seniors na iniisip ang kalusugan, pamilya o gastusin. Pero ang utak na puno ng pag-aalala ay parang radyo na hindi mo mapatay, laging may tunog, kaya't mahirap makatulog. Isang magandang teknik dito,
ay ang tinatawag na worry journal. Bago matulog, kumuha ka ng papel at isulat lahat ng iniisip mo. Para bang inililipat mo ang bigat ng utak papunta sa papel. Kapag naisulat mo na, sabihin sa sarili, bukas ko na ito iisipin. Maraming seniors ang nagsabi na simula nang gawin nila ito, mas mabilis nilang nakakalimutan ang problema sa gabi at mas mabilis silang nakakatulog. Pang-apat, hindi rin natin dapat baliwalain ang sobrang maliwanag o maingay na paligid. Kung minsan simple lang ang dahilan ng hirap sa pagtulog, maliwanag ang ilaw, maingay ang kapitbahay, o may dumadaan na sasakyan, tandaan, ang katawan ng tao ay sensitibo sa liwanag at ingay. Kapag maliwanag, iniisip ng utak na umaga pa. Kaya't kung kaya, gumamit ng dim light o lampshade. O kung may budget, bumili ng eye mask at earplugs. May senior akong nakausap na dating hirap makatulog dahil sa ingay ng aso sa kapitbahay. Nang gumamit siya ng simpleng earplugs, mas naging maayos at tuloy-tuloy ang tulog niya. Isa pa na madalas hindi napapansin ay ang posisyon sa pagtulog. Kapag mali ang posisyon, madalas sumasakit ang likod, leeg o balakang. Kung may arthritis o rayuma, mas nagiging masakit pa. Ang payo ng mga eksperto, maglagay ng unan sa ilalim ng tuhod kung nakatihaya o sa pagitan ng tuhod kung nakatagilid. Para itong suporta na nagbabawas ng pressure sa kasukasuan. Sa ganitong paraan, mas komportable ang katawan at mas mahimbing ang tulog. May lola akong kilala na dati ay madaling magising dahil sa sakit ng balakang. Nang subukan niya ang simpleng paglalagay ng unan sa pagitan ng tuhod, halos buong gabi na siyang tulog at mas magaan ang pakiramdam paggising. Bukod dito, napakahalaga rin ng tamang oras ng pagtulog. Maraming seniors ang nagsasabing, matutulog ako kapag inaantok na ako. Pero ang problema, minsan umaabot ito ng hating gabi o madaling araw. Kapag palaging nagbabago ang oras ng tulog, nalilito ang katawan at hindi nasasanay sa natural na rhythm nito. Kaya't subukan mong magtakda ng oras. Halimbawa, 9:00 ng gabi at gawin itong consistent. Kapag palaging ganito, masasanay ang katawan na kusa itong inaantok sa parehong oras gabi-gabi. Isipin mo, kung maiiwasan mo ang mga simpleng pagkakamali na ito, mabigat na hapunan, sobrang tubig, sobrang pag-aalala, maliwanag at maingay na paligid, maling posisyon at pabago-bagong oras ng tulog, mas magiging magaan at mas masarap ang iyong gabi. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling kagamitan. Kailangan lang ay kamalayan at kaunting disiplina. At huwag mong kalimutan, ang pagtulog ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Kapag pinabayaan ang tulog, parang hinayaan mo na ring humina ang katawan. Pero kapag inalagaan mo ito, mas lalakas ka, mas gaganda ang memorya, at mas magiging masaya ang bawat araw mo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga espesyal na teknik at natural na paraan na ginagamit ng mga eksperto para mas lalo pang mapahaba at mapaganda ang tulog ng mga seniors. Mga simpleng hakbang na kahit nasa bahay ka lang ay kaya mong gawin. Kaya kung nanonood ka pa hanggang dito, gusto kong malaman na kasama ka pa rin sa ating journey. Kaya i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito, tulog ng tama. Kung sa part 1 at part 2 ay pinag-usapan natin ang mga dapat gawin at dapat iwasan bago matulog, ngayon ay dadalhin naman kita sa mas espesyal na mga teknik na ginagamit ng mga eksperto para mas mapaganda pa ang kalidad ng iyong tulog. Hindi ito komplikado at hindi mo rin kailangan ng mamahaling kagamitan. Ang kagandahan nito, pwedeng-pwede mo itong gawin sa loob mismo ng iyong kwarto. Unahin natin ang deep breathing exercises. Maraming seniors ang nahihirapang makatulog dahil puno pa rin ng kaba o tensyon ang dibdib nila sa gabi. Ang simpleng paraan ng malalim na paghinga ay parang reset button ng katawan. Subukan mo ito. Humiga ng komportable, ipikit ang mga mata at huminga ng malalim sa ilong ng 4 na segundo. Hawakan ang hininga ng 4 na segundo. Tapos dahan-dahang ilabas sa bibig ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5 beses. Mapapansin mong habang tumatagal, bumabagal ang tibok ng puso at parang lumuluwag ang dibdib.
ito ay dahil pinapakalma nito ang nervous system, na siyang responsable sa pagbibigay ng signal sa utak na oras na ng pahinga. May mga seniors na nagsasabing kapag ginagawa nila ito, hindi nila namamalayang nakatulog na pala sila sa kalagitnaan ng ehersisyo. Pangalawa, napaka-epektibo ng guided meditation o visualization. Maaring iniisip mong mahirap ito, pero napakasimple lang. Sa halip na isipin ang mga problema o alalahanin ng pamilya, subukan mong mag-focus sa isang masayang alaala o isang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Halimbawa, isipin mong nasa tabi ka ng dagat, nakaupo sa buhangin, at naririnig mo ang alon na dahan-dahang humahampas sa baybayin. Habang nakapikit ka, paulit-ulit mong ini-imagine ang tunog at pakiramdam. Sa ganitong paraan, naiiwasan mong mag-isip ng negatibo at tinutulungan mong makarelax ang isip. May mga apps at audio recordings na pwedeng mag-guide dito, pero kahit sariling imahinasyon mo lang ay sapat na. Pangatlo, may tinatawag na progressive muscle relaxation. Ang teknik na ito ay nakakatulong lalo na sa mga seniors na may rayuma o pananakit ng kalamnan. Ang gagawin mo, magsimula sa iyong mga paa. Higpitan ang kalamnan ng iyong paa ng 5 segundo, tapos dahan-dahang bitawan. Pagkatapos, gawin ito sa binti, hita, tiyan, braso, hanggang umabot sa mukha. Kapag paulit-ulit itong ginagawa, para mong sinasabi sa katawan mo na pwede ka nang magpahinga. Ang resulta, mas gumagaan ang pakiramdam at mas madaling inaantok. Pang-apat, subukan ang aromatherapy. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na ang amoy ay may direktang epekto sa ating utak. Ang ilang natural na amoy gaya ng lavender, chamomile o sandalwood ay napatunayang nakakapagpababa ng stress at nakakatulong para makatulog. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Pwede kang gumamit ng essential oil na ilang patak lang sa panyo o diffuser ay sapat na para magkaroon ng relaxing na amoy sa kwarto. May lola akong nakausap na dating hirap makatulog dahil laging magulo ang isip sa gabi. Nang sinubukan niyang maglagay ng lavender oil sa kanyang unan, naging mas kalmado siya at mas mahimbing ang tulog gabi-gabi. Bukod dito, napakahalaga rin ang temperature ng kwarto. Ayon sa mga pag-aaral, mas mabilis nakakatulog ang tao kapag bahagyang mas malamig ang paligid. Hindi naman ibig sabihin ay kailangan mong mag-aircon gabi-gabi. Kahit electric fan lang at bukas na bintana, sapat na. Kapag malamig ang kwarto, mas mabilis bumababa ang temperatura ng katawan at ito ang signal sa utak na oras na ng pagtulog. Subukan mong i-adjust ang kwarto mo at tingnan kung gaano kalaking pagbabago ang mararamdaman mo. Isa pang napakagandang gawin ay ang pagtatala ng pasasalamat bago matulog. Marami sa atin, lalo na sa pagtanda, ay masyadong nagfo-focus sa mga problema at sakit ng katawan. Pero kung bago ka matulog ay isusulat mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon, para bang pinapakalma mo ang sarili mo at pinapaalala na marami ka pa ring biyaya. Halimbawa, isulat mo na, nagpasalamat ako dahil nakapaglakad ako sa umaga, o masarap ang kinain kong prutas, o nakakwentuhan ko ang apo ko. Kahit simpleng bagay, malaki ang epekto nito sa isipan. Kapag kalmado at masaya ang puso bago matulog, mas madali ring makatulog at mas mahaba ang pahinga. Ngayon, baka isipin mo, hindi ba parang sobrang dami ng dapat gawin bago matulog? Totoo, parang marami nga akong iisipin, pero hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili ka lang ng 1 o 2 teknik na kaya mong gawin at dahan-dahang idagdag ang iba. Ang mahalaga ay magsimula. Ang katawan at isip ay madaling masanay sa routine, kaya't kapag naging habit na ito, kusa na lang susunod ang antok. Sa lahat ng ito, gusto kong tandaan mo na ang tulog ay parang investment. Kapag naglaan ka ng oras at effort para mapaganda ito, ang balik sa iyo ay mas malakas na katawan, mas malinaw na memorya, at mas mahabang buhay. Hindi ito luho, ito ay pangangailangan. At sa edad natin, ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating alagaan. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, ibabahagi ko naman ang ilang natural na pagkain
at inumin na makakatulong para mas madaling makatulog ang seniors. Hindi ito gamot, kundi simpleng pagkaing makikita mo mismo sa kusina o palengke. Kaya siguraduhin mong abangan iyon dahil siguradong may matutuklasan kang bago. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman na nandito ka pa rin at nakikinig. Kaya kung seryoso ka pa ring ayusin ang iyong tulog at subukan ang mga teknik na ito, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Masarap na pahinga. Kung napansin mo, sa mga naunang bahagi ay pinag-usapan natin ang mga routine at teknik para mas mapaganda ang tulog. Pero ngayon, sisilipin naman natin ang isa pang aspeto na madalas nakakalimutan ng marami, ang pagkain at inumin na pwedeng makatulong para mas mahimbing ang iyong gabi. Oo, totoo, may mga simpleng pagkain na pwedeng maging kaibigan mo kapag gusto mong masarap ang iyong pahinga. At ang maganda dito, hindi mo kailangan gumastos ng malaki o bumili ng imported na supplements. Marami sa mga ito ay makikita mo na mismo sa palengke o sa kusina mo. Unahin natin ang saging. Madalas itong makikita sa hapagkainan ng Pilipino, pero hindi alam ng karamihan na ito ay natural na pampatulog. Bakit? Dahil mataas ito sa magnesium at potassium na parehong nakakatulong para ma-relax ang mga kalamnan. Kapag relaxed ang katawan, mas madaling dadapo ang antok. Bukod pa rito, may taglay din itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin, ang hormone na nagpapakalma at humahantong sa melatonin, ang hormone ng pagtulog. Kaya't kung hirap kang makatulog, subukan mong kumain ng isang saging 1 oras bago humiga. Pangalawa, napaka-epektibo ng oats. Karaniwang iniisip natin na pang-umaga lang ito pero pwede rin pala itong kainin sa gabi. Ang oats ay mayaman din sa melatonin at complex carbohydrates na nakakatulong para bumaba ang blood sugar ng dahan-dahan, kaya mas nagiging kalmado ang katawan. Isang simpleng mangkok ng mainit na lugaw na gawa sa oats na may konting gatas ay sapat na para maramdaman mong mas magaang ang katawan bago matulog. May kilala akong senior na dati ay madaling magising sa gabi. Pero simula nang gawing nightly snack ang oats, naging mas tuloy-tuloy ang kanyang pahinga. Pangatlo, huwag mong kalimutan ang gatas. Likas sa atin ang uminom ng gatas noong bata pa. At hanggang ngayon, ay nananatili pa rin itong isa sa mga pinakamahusay na natural na tulong para sa pagtulog. Ang gatas ay may taglay na tryptophan at calcium na parehong nakakatulong sa paggawa ng melatonin. Bukod dito, ang init ng maligamgam na gatas ay nagbibigay ng pakiramdam ng comfort na parang niyayakap ng init ang katawan mo. Kaya't kung hirap ka sa pagtulog, subukan mong uminom ng 1 baso ng maligamgam na gatas bago matulog. Pangapat, napakaganda ring kasama sa gabi ang mani at buto gaya ng almonds at pumpkin seeds. Ang mga ito ay mayaman din sa magnesium at zinc na parehong tumutulong sa pagpapakalma ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kombinasyon ng zinc at magnesium ay nakakatulong sa paggawa ng melatonin. Hindi mo kailangan ng marami. 1 dakot lang ng mani bago matulog ay pwedeng makatulong. Ang magandang balita pa, nakakatulong din ito sa kalusugan ng puso na mahalaga para sa mga seniors. Panglima, kilala na rin ng marami ang herbal teas tulad ng chamomile, salabat at pandan tea. Hindi tulad ng kape o regular na tsaa na may caffeine. Ang mga herbal teas na ito ay caffeine-free at may natural na epekto sa pagpapakalma ng katawan. Ang chamomile tea ay kilala sa pagiging mild tranquilizer dahil nakakatulong ito para bumaba ang stress at anxiety. Ang salabat naman ay hindi lang pampainit ng tiyan, kundi nakakatulong din para maiwasan ang pananakit ng lalamunan o tiyan na minsan ay nakakasira ng tulog. Kung gusto mo ng natural na pampakalma, siguradong hindi ka magkakamali sa 1 tasa ng herbal tea bago matulog. Pang-anim, may mga prutas tulad ng seresa or cherries na may natural na melatonin. Totoo, hindi laging abot kaya ang cherries dito sa atin. Pero kung makakakita ka nito, subukan mong kainin bago matulog. Ang melatonin na taglay nito ay direktang tumutulong sa katawan para makatulog ng mas mabilis. Kung wala nito, pwede ring subukan ang ibang prutas gaya ng ubas o kiwi.
na ayon sa ilang pag-aaral ay nakakatulong din para mapaganda ang kalidad ng tulog. Isa pang simpleng solusyon ay ang mainit na sabaw. Hindi kailangang espesyal, kahit simpleng sabaw ng manok o gulay. Kapag umiinom ka ng mainit na sabaw bago matulog, hindi lang tiyan ang natutulungan kundi pati isip. Ang init ng sabaw ay nagbibigay ng comfort at relaxation na siyang kailangan ng katawan para mas madaling makatulog. May mga lolo at lola na nagsasabing ang paborito nilang nightly routine ay isang maliit na mangkok ng sabaw. At dahil dito, mas mabilis silang inaantok at mas mahimbing ang kanilang pahinga. Ngayon, mahalagang tandaan na hindi lahat ng pagkain ay nakakatulong sa pagtulog. Katulad ng nabanggit natin sa part 2, dapat iwasan ang sobrang kape, soft drinks at tsokolate sa gabi. Dapat iwasan din ang maaanghang at mamantikang pagkain bago matulog dahil pwedeng magdulot ng acid reflux o hindi komportabling tiyan. Tandaan, ang susi ay balanseng pagkain na magaan sa gabi at tamang pagpili ng inumin na nakaka-relax. Kapag sinamahan mo ang mga pagkaing ito sa tamang routine, mas mapapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong pagtulog. Hindi ito instant magic, pero sa loob ng ilang linggo, mapapansin mong mas mahaba ang tulog mo. Mas madalang ang paggising sa kalagitnaan ng gabi. At mas masarap ang pakiramdam mo paggising sa umaga. Ngayon, baka sabihin mo, hindi ba parang mahirap pagsabayin lahat ng ito? Ang sagot, hindi. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Pumili ka lang ng isa o dalawang pagkain na kaya mong idagdag sa iyong gabi at dahan-dahan mong gawing habit. Halimbawa, magsimula ka sa saging at herbal tea. Pag nasanay ka na, idagdag ang oats o gatas. Unti-unti, makikita mo ang epekto. Sa susunod na bahagi, gagawin nating mas personal ang ating usapan. Pag-uusapan natin ang mindset at mga simpleng pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ng seniors na hindi lang nakakatulong para mas mahimbing ang tulog, kundi pati na rin para mas humaba ang buhay. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil doon mo makikita kung paano mo magagamit ang lahat ng ito sa pangmatagalang paraan. Pero bago tayo magtapos sa part 4, gusto kong marinig ang iyong reaksyon. Kung nandito ka pa hanggang ngayon at seryoso kang subukan ang mga pagkaing ito para sa masarap na pahinga, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito, tulog gabi-gabi. Kung sa mga naunang bahagi ay pinag-usapan natin ang mga routine, teknik, at pagkain na makakatulong para sa mas mahimbing na tulog, dito sa huling bahagi ay gusto kong ipakita sa iyo na ang magandang pahinga ay hindi lang tungkol sa gabi. Ito ay nakaugnay din sa mindset at pang-araw-araw na gawain na ginagawa mo mula paggising hanggang sa muling pag-idlip. Ang magandang tulog ay bunga ng kabuuang lifestyle mo. Kapag tama ang mindset at tama ang habits, mas nagiging natural na dumadaloy ang antok at mas nagiging mahaba ang buhay. Unahin natin ang araw-araw na exposure sa sikat ng araw. Maraming seniors ang nakakalimot dito dahil mas madalas nang nasa loob ng bahay. Pero napakahalaga ng natural sunlight, lalo na sa umaga. Kapag naaarawan ang katawan, nagiging balanse ang circadian rhythm o body clock. Ibig sabihin, mas malinaw ang signal ng utak kung kailan gising at kung kailan dapat magpahinga. Kahit 10 minuto lang ng umaga na naglalakad sa labas o nakaupo sa may bintana ay malaking tulong na para mas madaling makatulog sa gabi. Pangalawa, kailangan din ng regular na pisikal na aktibidad. Hindi ko sinasabi na magbuhat ka ng mabibigat o mag-jogging ng malayo. Kahit simpleng paglalakad sa umaga, pagwawalis ng bakuran o light stretching ay sapat na para gumanda ang daloy ng dugo. Ang katawan na aktibo sa araw ay mas madaling napapagod at mas mabilis hinahanap ang tulog sa gabi. May mga seniors na nagkwento na simula ng gawing habit ang simpleng 20-minute walk sa umaga, hindi na sila nahihirapan makatulog pagdating ng gabi. Pangatlo, napakahalaga rin ng mindset ng pagpapahinga. Maraming matatanda ang nag-aalala ng sobra. Iniisip ang kalusugan, mga anak, gastusin at hinaharap. Ngunit tandaan, ang sobrang pag-aalala ay parang magnanakaw ng tulog. Isa sa pinakamagandang gawin
ay ang matutong magpasalamat at bitawan ang hindi mo makontrol. Kapag natutunan mong mag-focus sa mga bagay na hawak mo at ipagpasa Diyos ang hindi mo hawak, mas magiging magaan ang dibdib at mas madaling makatulog. Pang-apat, huwag kalimutan ang social connection. Oo, totoo. Kahit sa pagtulog ay may epekto ang pakikisalamuha sa kapwa. Kapag madalas kang nag-iisa at walang kausap, mas malakas ang tsansa na ma-stress at magkaroon ng insomnia. Kaya't subukan mong makipagkwentuhan sa mga kaibigan, kapitbahay, o pamilya araw-araw. Ang pakikipag-ugnayan ay parang gamot na nagpapagaan ng isip, at kapag magaan ang isip, mas mahimbing ang tulog. Panglima, isa sa pinakamahalagang habit ay ang pagkakaroon ng consistent na schedule. Ibig sabihin, hindi lang sa oras ng pagtulog kundi pati sa oras ng paggising. Kapag palaging pareho ang oras ng paggising, kahit linggo pa yan o holiday, mas nagiging maayos ang body clock. Ang katawan ay parang bata. Kapag nasanay sa isang routine, kusa itong susunod. Kaya kung alas 9 ng gabi ang oras ng pagtulog mo at alas 6 ng umaga ang paggising mo, gawin mo itong pare-pareho. Paglaon, mararamdaman mo na kusa ka ng inaantok at kusa ka ring nagigising ng mas magaan ang pakiramdam. Bukod dito, kailangan ding bigyang pansin ang emotional health. Kapag puno ng stress, lungkot o galit ang puso, mahirap talaga makatulog. Kaya't huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. Kung may kausap kang pari, kaibigan, o kahit doktor na mapagkakatiwalaan, malaking tulong na maibsan ang bigat ng loob. Tandaan, ang tulog ay hindi lang physical na proseso, ito rin ay emotional at spiritual. Ngayon baka tanungin mo, kung gagawin ko ba lahat ito, talagang magbabago ang tulog ko? Ang sagot, oo, pero kailangan ng tiyaga at consistency. Hindi ito instant magic. Parang pagtatanim ng puno, hindi ito lalaki kinabukasan. Pero kapag araw-araw mong inaalagaan, darating ang panahon na lilim at bunga ang ibabalik sa iyo. Ganoon din ang tulog. Kapag binigyan mo ng halaga at binuo mo ang tamang habits, makikita mong hindi lang tulog ang gumaganda kundi pati ang kalusugan, sigla at haba ng buhay. Isipin mo na lang ang sarili mo 5 taon mula ngayon. Gusto mo bang maging senior na laging pagod, antukin at walang gana? O gusto mong maging senior na masigla, masayahin at may lakas na makipaglaro sa apo, makapasyal at masiyahan sa buhay? Ang sagot ay nasa iyo. At nagsisimula ito sa simpleng hakbang, alagaan ang tulog mo gabi-gabi. Kaya bago ko tapusin ang seryeng ito, gusto kong ipaalala sa iyo, ang mahimbing na tulog ay hindi lang para gumanda ang pakiramdam bukas. Ito ay investment para sa mas mahabang buhay. Kapag maayos ang tulog mo, bumababa ang panganib ng sakit sa puso, diabetes, at iba pang malalang karamdaman. At higit sa lahat, mas nagiging masaya at makabuluhan ang bawat araw na gigising ka. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Simulan mo na ngayong gabi. Pumili ng 1 o 2 tips na natutunan mo mula sa video na ito at gawin mong habit. Kapag naging natural na ito, saka ka magdagdag pa ng iba. Tandaan, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay magsimula ka at huwag kang titigil. At kung nakarating ka hanggang dito, gusto kong palakpakan mo ang sarili mo. Ibig sabihin seryoso ka sa iyong kalusugan at gusto mong mas gumanda ang iyong tulog at ang iyong buhay. Kaya bago matapos ang video na ito, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Mahimbing na gabi. Siyempre, kung nakatulong sa iyo ang mga tips na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na payo para sa mas malusog at mas masayang pagtanda. Smash subscribe kung gusto mong mabuhay ng masigla pagkatapos ng 60. And kung may kakilala kang senior na hirap din sa pagtulog, maaari mong ibahagi sa kanila ang video na ito. Baka ito na ang sagot na matagal na nilang hinahanap.